Galing na natin ha. Oh, rumesbak na naman ng Malacanang. Rumesbak daw ang Malacanang. Rumesbak daw ang Malacanang sa mga patutsada ni Baste at pakinggan natin ang sasabihin ng tanga-tanga na abogado pa man din pero walang utak. Etong si Claire. Oh, before ko simulan ito, meron tayong isang malaking malaking the government. Balitang-balita po na umatras ang ating Solicitor General na si Menardo Guevara sa pagtatanggol sa gobyerno doon sa yung sa hinahin ni Attorney Torion na TRO para kay Pangulong Duterte at saka kay Senator Bato de la Rosa diyan sa Supreme Court. Yan po yung pagsiset po ng jurisdiction at yun pong ating pakikiisa dyan sa ICC. According to Menardo Guevara, siya po ay hindi makikilahok, hindi sasagot dahil very firm siya. Siya po ay naniniwala na wala talagang jurisdiction ang ICC sa atin. So, therefore, hindi na siya ang mag-aabogado sa gobyerno patungkol sa sagot doon sa motion o petition ni Attorney Torion. Papabayaan niya na yung gobyerno maghanap sila ng bugok na abogado na magtatanggol sa kanila. Yan, si Claire, pwede gamitin niya si Claire para malaman niyo kung may utak ba talaga yan o wala. Ngayon, yun ang isa sa pinakamagandang panalo natin. It just shows that even the Solicitor General, the lawyer of this government, naniniwala na we do not have jurisdiction. And hindi lang po ang Solgen ang nagsabi na wala tayong jurisdiction. Even the Quadcom itself, itong si Barbers na wala rin kwentang tao, sinabi rin niya na never silang makikipag-cooperate sa ICC because wala ngang jurisdiction sa atin ng ICC. Kung napanood niyo yung Banateros sa Seminay, guest po natin si Attorney Torion at pinaliwanag po ni Attorney Torion kung anong ibig sabihin niyan. At yan daw po ay napakagandang balita para sa atin kasi nga, ibig sabihin, even the Solicitor General believes hindi dapat pinadala si Pangulong Duterte doon dahil walang jurisdiction ang ICC over the Philippines. Ayun na, Solgen na nagsalita. Mas magaling naman yung Solgen siguro kaysa doon sa spokesperson, no? Pero yun doon sa USEC, sa PCO, no? Sigurado ako mas magaling naman tong Solgen dahil ang pinagbabasihan nga nito yung Rome Statute. Yung Rome Statute, hindi ba? Sasabihin ng mga buwaka ng bobo, hindi na daw dapat ginagamit yung Rome Statute dito. Putang ina nyo. Una sa lahat, yung ICC, ang rules na pina-follow niyan, Rome Statute, at nabuo ang ICC dahil dyan sa Rome Statute na yan. So, ang labo na hindi mo gagamitin yung Rome Statute doon sa Rome Statute. Tangina nyo talaga. Tangina nyo talaga. Mga gago talaga kayo. Mantakin mo, ang ICC ay nabuo dahil doon sa Rome Statute. Tapos, manguhuli kayo dahil sa ICC, pero ayaw nyo sundin yung Rome Statute. Iyon ang sinusundan ng ICC. Ang ina nyo talaga. Ang bobobo nyo kahit kailan. So parang ano yan Parang gusto mo na gayahin yung recipe ng palabok at saka spaghetti ng Jollibee. Pero hindi mo susundin yung recipe nila. Ang susundin mo yung recipe ng McDonald's. Tang ina niyan. Kabubuhan. Napakalaking kabubuhan, hindi ba? So, ewan ko ba rito kay Claire, putang ina to, saan ba nag-aral to? Sabi ko kasi, okay, hindi naman ako abogado, pero napakadali kong paliwanagan. Kasi meron silang yung napakalabo lang talaga na you will not use the Article 59 of the Rome Statute. Samantalang, it's the Rome Statute which is the ICC, yun ang Bible ng ICC, yun ang susundan nila
Tapos po sa pag-aresto, hindi mo susundan yung susundan nila. Hindi yun. Napakabobo. So eto ngayon, meron sinasabi, aside from that, so congratulations sa ating lahat. Napakalaking bagay niyan na si ating pinakamamahal na Soldier. At least yung Soldier hindi traidor katulad ni Anyo. Hindi katulad ni Anyo na matapos pakinabangan ang Duterte administration, siguro nalango sa kapangyarihan ng punyeta. Dahil siguro tatahimik lang. Yung pala may sabi ko sa inyo, pag tahimik may satanas yan eh. Kita mo si Anyo, tahimik, hindi mahilig sa media. Yung pala po siya, merong may pailalim na tira. Siya pa mismo ang nakikipag-coordinate. Meron siyang tao within PRD's group na nagbibigay sa kanya ng info para malaman kung anong oras uuwi, anong araw. Para matrabaho nila si Pangulong Duterte. Pinagkanuno niya. Ito talaga, kaibigan mo, pinagkanuno mo. Naintindihan ko na si Bongbong Marcos. Bopuls yan eh. Yung utak niyan parang utak ng asong ulul eh. Siyempre, alam naman natin, sabi nga natin, di ba, parang utak hindi normal, pabago-bago ng isip. Tangina, sinong presidente pabago-bago ng isip? Puta ina, iba yung desisyon niya bukas, iba yung desisyon niya ngayon. Matulog lang siya, puta, paggising niya, ibang tao na siya. So wala na talaga tayong tiwala dyan kay Bongbong. Tanga yan eh. Tanga yan. So pero ang nakakapagtaka rito si Anyo na parang tinrato naman na kaibigan ni Pangulo. Siguro hindi naman niya minaltrato yan. Baka kahit minura, hindi naman. Maayos naman siguro ang trato ni Pangulong Duterte sa kanya noon. Hindi ko lang alam kung maayos ang bayad. Kasi kung maayos nga trato mo, hindi naman maayos ang bayad mo, ayun lang, akala natin matinong tao, yung pala hindi. Kayang masasabi niya sa kanyang pamilya na putang ina, kaibigan mo yan kumpare mo yan kasakasama mo yan binigyan ka ng break niyan, nagtiwala sa iyo yan ba't ginanon mo? Ano kayang sasagot ni ni Anyo? Hindi kasi sumusunod lang tayo sa batas. Pukin ang ina niyan. Batas? Wala sa batas natin yan. Nakalagay nga dun sa ito si Claire Castro, meron siyang binabasang article. May binabasa siyang batas pero pinuputol niya, hindi niya binabasa yung dulo. Doon sa batas daw na sinasite niya, nakalagay daw doon na depende, it applies, depende sa inyo, depende sa batas. Diyan sa bansa nyo, ganun. Hindi niya binabasa yun. Kasi pag binasa niya yung part na yun, putang ina, mahuhuli sila. Siyempre, magsisinungaling ka, yun lang pabor sa'yo yung babasahin mo. Yung iba, hindi na ito. Pakinggan natin itong balitang to. Kanyang kay Davao City Mayor Baste Duterte matapos itong tawaging walang utang na loob si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Sige, sa lahat, may utang na loob si Bongbong? May utang na loob si Bongbong? Ang sinasabi dito, Claire, malinaw ang sinasabi inuuna mo pa kasi mag-ayos ng itsura mo kaysa nung utak mo eh. Ang sinasabi dito ni Baste, putang ina, mahiya ka naman. Ang tatay ko, pinalibing ang tatay mo, tas yung tatay ko pinakulong mo. Mahiya ka naman. Tinan nyo kung anong sasabihin nito. Anong sasabihin niya? Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name. We will stand up and we will fight back. Yon, mabigat sinabi. You will never be loved. Parang hindi kita mahal. Kahit na anong gawin mo, pagbigay ka ng ayuda. Kahit na putang ina mag-alamano ka dyan, magdubidap-dap ka magdamag. Hindi ka namin mamahalin. Bakit? Putang ina. Ang dami mong ang dami mong kabahuan. Una sa lahat ini-issue kang bangag. Putang ina, napakasimple lang naman eh. Magpa-drug test ka lang, tapos ang usapan. Pero puta, hindi mo ginagawa. Bakit? Ba't di mo kaya magpa-drug test?
Anak ng tinapay yan. Yung mga gwardya may drug test, police may drug test, militar may drug test. Kukuha ka ng driver's license, may drug test. Ay na ikaw, presidente ka ng Pilipinas, ba't di ka magpa-drug test? Kung talagang totoo yung laban mo sa illegal na droga, unless yung gusto mo talagang dumami illegal na droga, nagkalat yung mga nagpi-Facebook, nagsashabu, ang dami. Utay na, meron sa walang bubong, meron sa siwang, kitang-kita mo, nagsashabu, parang casual lang. Bumalik na naman sa dati, Bongbong, puta, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? So para malaman namin, kasi tingnan mo paano kami hindi magdududa na addict yan? Oo, paano tayo hindi magdududa? Si Pangulong Duterte galit sa addict, galit sa pusher, galit sa kriminal. Puta, anong ginawa niya? Pinakulong niya. Oh, ano ibig sabihin nun? Puta na, ano yun ibig sabihin nun? Ano ba, napigilan ba ni Pangulong Duterte yung supply nyo nung 6 na taon? Yung lumalaban sa addict, puta, pinakulong mo? Oh, bakit? Magtatanong ngayon, bakit? Addict ba to? Sinong kinakampihan ito? Puro addict? Oh, hindi ba simple lang naman para mabura sa isip ng tao yan, gagawin mo. Oh, pa-drug test ako ngayon, tangina to mga to eh. Itong banateros to, mga kupal na to, isasampal ko sa pagmumukha nila yan. Kuha ka na ng buhok. Tangina niyan. Paglabas, negative. O, di ba? Ito, negative, putang ina nyo. Mga tartado talaga kayo eh. Fake news talaga kayo. O, di ba? Ang sarap kaya nun. Ang sarap kaya nun. Hinamon nyo si Inday Sara, di ba? Hinamon nyo yung Duterte, di ba? O, ngayon may pinapakalat naman kayo. Sinasabi nyo, nag-a-addict si Kitty. Iba ka mamaya magpa-drug test yan, negative. Tapos putang ina, si Bongbong hindi pa rin nagpapa-drug test. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. O kayo mga tagapagtanggol ni Bongbong, mahiya naman kayo. O ang dami yung pinaparatangan na addict. Puta ina, eto, tagal-tagal na pinaparatangan. Hindi mo mapatunayan na hindi siya addict. Lahat nagpa-drug test na. Si Pulong, si Baste, si Inday, nagpa-drug test na. Tangin na, yung amo nyo, hindi pa. Sige, diretso. Binanata ni Davao City Mayor Baste Duterte si Pangulong Bongbong Marcos matapos arestuhin ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng drug war. Sa pagdiriwang ng ika-88 araw ng Davao nitong linggo, tila sinumbatan pa niya si Pangulong Bongbong Marcos. Susumbatan mo talaga. Putang ina, isipin mo Matapos si Cory, Fidel Ramos, Erap, Gloria, Pinoy. Tangina, ang tagal na nasa frigidaire niyan. Di ba? Anong sabi ni Pangulong Duterte? This issue has been dividing us for how many decades? It has to end. It has to stop. Pagalitan nyo ako, magalit kayo, bahala kayo. Pero para sa bayan, we have to end this. Ipakulong na natin yan. Ipalibing na natin yan para wala nang problema. And I hope this will be the start of uniting the people. Di ba? Oh, tuwan-tuwa pa ang mga putang ina. Kesyo, tuwan-tuwa ang mga gago. Meron pa silang mga napakaraming magagandang sinasabi kay Pangulong Duterte kahit kinu-crucify si Duterte ng mga dilawan. Gusto pa nga ipahukay ng mga dilawan yan nun eh. Ba't kaya ngayon ayaw na nilang ipahukay yan? Magkakakampi na sila. Tangina, mga hunyango. Mga hunyangot, mga dublikara ang mga pompyang, ano? O sige, diretso. Pagpapalibing ni Duterte kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Tignan nyo mga itsura nyo yan. Putang ina, sa sobrang daming galit sa inyo, walang pumunta. Kayo-kayo lang, mga hinayupa kayo. Hindi ba? Sa sarap ng mga ano nyo dyan, oh. Puta, nakasaludo ka pa, oh. Putang ina niya, no? Oh, para kayong mga ulul niya, no? Oh, di ba? Bati-bati kayo lahat doon. Dahil sa kapangyarihan, tinan mo ngayon, magkakaaway na kayo. Oh. Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Kay utang kabubuton, ang imong amahan, di malubong sa akong amahan, ang akong amahan, di papreso nimo. Diba? Miski naman sino sa atin. Halimbawa, ikaw may nagawa akong mabuti sa akin, pinautang kita. Utangin na mo, pinautang kita. Pinautang kita ha, tapos yung pinautang ko sa iyo lumago naman.
O hindi ba, dahil sa pinautang ko sa'yo, lumago ka, umokay ka, ngayon ako naman ang nagipit. Medyo, syempre, nagipit ako, lalapit ako sa'yo. Bagamat, nabayaran mo naman yung utang mo sa akin, lapit din ako sa'yo, pre. Ano naman, pasaglit naman, medyo nangangailangan lang, siguro naman nakakaluwag-luwag ka naman, ano. O sasabihin sa'yo, no, putangin na, lumayas ka nga rito, minsan ka lang pupunta rito, mangungutang ka pa. Parang, ha? Putangin na mo ka? Nagkaroon ka ng parisan dahil sa akin, tapos utangin na ka, mangungutang lang ako sa iyo ngayon, ang dami-dami mo ng pera. Bakit? Binayaran ko naman yung utang sa iyo Hindi nga yun, oo nga, kaya nga lumalapit ako sa iyo ngayon kasi baka naman, ako naman yung pwedeng pautangin mo kasi ako yung nangangailangan. Hindi na, nabayaran na kita Di ba wala kang utang na loob, kapal ng mukha mo. Matapos mo hiramin yung tsinelas ko. Utangin na, bumili ka ng tsinelas, yung tsinelas ko, iniwanan mo lang sa kung saan-saan, hindi mo lang binalik sa bahay. Ang kapal ng mukha mo. Di ba, minsan manunumbat ka sa ganun nga kaliliit na bagay, manunumbat ka Pag kami may ulam, tangina, nakatanghod, pag nakaamoy ng ginisa, tsaka nilagyan ng toyo, pag nakaamoy ng nilulutong adobo, puta ina, hindi na umaalis ng bahay. Pucha yan, tapos na yung pinapanood sa TV, nandiyan pa, nakaupo pa. Nag-aantay ng kain. Tapos puta, pag sila yung may luto, may okasyon, may pagkain, puta, hindi man makaimbita. Lahat ng kapitbahay iniimbita, pero ako hindi. Pero puta sa bahay, pag nakinood na nakikain pa. Di ba medyo magsusumbat ka ng konti Normal yun, nagawan mo ng mabuti tapos gagawan ka ng masama. Putang ina, okay lang yun. Tarantado rin to si Claire Sagot naman ng Malacanang. Sagot ng Malacanang. Pakinggan nyo. Hindi dahilan ng utang na loob para baliwalain ang batas. Gago. Utang ina mo, hindi naman sinasabi na baliwalain nyo yung batas. Gago ka, may batas nga May batas nga, Claire Anong sinasabi mong para baliwalain yung batas? Ang punto dito, Claire, hindi naman talaga natin dapat ibinigay ng basta-basta. Dapat naman kasi mayroong proseso. Ngayon nasasabihin nyo, bakit? Yung mga namatay ba noon may due process? Hindi yun ang pinag-uusapan. So okay lang walang due process? Galit na galit kayo na walang due process doon, tapos dito walang due process, okay lang sa inyo. Di double standard kayo. Dapat, kung may due process ang hinihingi nyo doon, dito kay Pangulo, due process. I-push natin yung due process. Yung due process na yan para sa lahat, hindi para doon sa pabor lang sa'yo. O hindi ba, ano yung due process? Nakalagay nga doon sa Rome Statute o Article 59, nandun doon, isa-isa yan. O hindi ba na kailangan na humarap siya doon sa bansa niya. Tapos, ang proper na sistema, extradition. Mula dito sa Pilipinas, i-hearing dito. Lahat ng mga legal remedies, i-exhaust noong nasasangkot. Tapos, magdidesisyon whether ipapa-extradite siya o hindi. Dito hindi Ang nagdesisyon na i-extradite siya, utangin na, kayo lang At saka si Torre. Hindi natin dinala sa isang competent court. Nagpanggap ang DOJ na competent court, piskalya sila. So itong usapin na to, Claire, usapin ito ng yung dalawang pamilya na may nagawa sa isa't isa. Ikaw putangin na mo, wala kang alam. Wala kang pakialam dyan. So yung sinabi sana ni Basti na yun, sana si Bongbong Marcos ang sumagot, hindi ikaw. Bakit? Syota ka ba niya? Sinisip-sip mo ba yung tumbong ni Marcos, yung tae ni Marcos araw-araw para ikaw ang sumagot ng mga patutsada sa kanya? Sino ba sinabi ni Basti doon? Marcos. Marcos ka ba po? Hindi ka naman Marcos. Bigay ka ng sarili mong opinion. Hindi ka naman syota ni Bongbong. Okay lang siguro kung yung asawa niya yung nagsalita. Hindi ka maasawa. Oo, yan bang sinasabi mo na yan? Yan din yung sagot ni Pangulong Marcos? Kasi pag ini-interview siya, hindi naman yan sinasabi. So ang sinasabi nitong gagang to, na yung utang ng loob, hindi na ibig sabihin nun, lumabag na sa batas. Putang ina nyo, kayo nga ang lumabag sa batas
Kaya nga nagagalit si Baste. Kasi nakatulong na yung pamilya nila sa inyo, tapos kayo, ang ginawa nyo, tinraidor nyo pa. Wala sa proseso yung ginawa ninyo, pera ng taong bayan yung ginamit ninyo, eroplano ng Pilipinas, pinapunta nyo rin yung tao ng puta hindi naman malinaw. Ni hindi pa natin nasisettle mismo dito sa atin. Tapos sinasabi mo, Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon. tinraidor nyo nga kababayan nyo gago. Tatraidorin ng konstitusyon. Kayo nga ang tumraidor sa konstitusyon Tanginan to, inutil. Kaya nga sila nagagalit kasi kung tama naman yung sistema at proseso, putangin na si Duterte magpapakulong naman sa Pilipinas Bakit nyo pa dinala doon? Hindi nyo ba kaya dito? Ayaw, sa sobrang galing ng mga Duterte, gusto nyo mawala sila sa paningin nyo? Dapat dito nyo ipakulong kung talagang magaling kayo, kompleto yung mga kaso ninyo, ebidensya nyo, dapat dito kayo magpakulong, hindi sa ibang bansa. Tangina yung konstitusyon natin dito, hindi nyo sinunod tapos sinasabi, ano yung konstitusyon ba ng ibang bansa ay sinunod nyo? Inutil ang putang ina nito. Abogado pa naman, tapos puta ginagamit mo ang batas. Hindi nga tama yung paggamit nyo ng batas Kaya nga yung kasimple-simple ng tanong ko Tingnan mo even the Solicitor General, Claire, hoy, even yung abogado ng gobyerno, which is the Solicitor General, umiwas siya, ayaw niya. Naghugas kamay siya. Bakit? Walang jurisdiction ng ICC dito sa atin. Anong gaga ka sinasabi mong batas? Inutil ka. Ang ina yan ang sinasabi ko kapag kumakain ka ng tae ng mga Marcos, ganitong mangyayari sa'yo. Para ka ng zombie. Kahit mali, putang ina gagawin mong tama, puta napakasinungaling nyo. Nuknukan kayo ng sinungaling. Kailan lang sinasabi nyo, hindi kayo in any shape or form. Hindi kayo makikipag-cooperate tapos ngayon isinasite mo yung batas. Anong batas? Basahin mo ng buo. Pag nag-cite ka ng batas, putol basahin mo yung dulo. Dahil lamang sa utang na loob. Dagdag pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kinikilala ni Pangulong Marcos ang ginawa ni Duterte para sa kanyang ama. Sa katunayan, agad daw nagpasalamat si Marcos nang ilabas ni Duterte ang desisyon niya tungkol dito. Sabi rin ni Castro. Oo nga, nagpasalamat nga. Walang problema ron. Oo, ito lang naman. Ito lang naman, Castro, nagpasalamat. O, marami, ang dami naming mga kuhang ganun. Ang dami mga screenshot na mga sila mismo yung nagsasabi na best friend forever. Na walang atrasan, walang iwanan. Di ba? Sila nagsasabi nun, gago. Putangin na mo, sinungaling yung amo mo Lahat ng sinabi, hindi nagkatotoo Tapos sisisi mo pa sa amin. Dahil basta sinasabi ito ni Mayor Baste Duterte ng tanong ng utang na loob, ito po ba yung ginamit kaya ng dating Pangulong Duterte nung i-appoint niya Jesus! Sige. ang isang Chinese national na si Michael Yang bilang kanyang economic advisor? Anong problema? Claire, anong problema kung hinire ni Pangulong Duterte si Michael Yang? Anong problema? May kaso ba si Michael Yang? Na convicted ba si Michael Yang? Hindi, di ba? Ang tanong ko sa iyo ngayon, nasan na si Michael Ma? Di ba si Michael Ma, yung sinasabing business partner ni Lisa Araneta, na di umano ay hoarder at smuggler ng sibuyas at mga agriculture products? Ayun ang sagutin mo kaya? Yun, hindi lang utang na loob yung opisina ni Michael Ma at saka yung opisina ni Lisa iisa. Tapos yung Michael Ma na yun, hanggang ngayon, hindi pa natin nakikita ni anino nun. Samantalang, lumabas na yung mga pangalan nun, konektado sa pamilya Marcos, smuggler. Utang ina nyo yung mga gawain nyo, ang hilig nyo kasing itapon sa iba Mas marami kayong baho, ang hilig-hilig nyong manilip ng baho na wala naman talaga. Si Michael Yang na yan,
kahit magsaliksik kang inutil ka, walang kasong isinampa sa kanya. Wala. Meron ba? Di ba sinasabi nga ni Pangulong Duterte, inopen up yan sa Congress. Anong sabi ni Pangulo? Yung Michael Ma, as far as I know, matinong tao yan. Putang ina. Drug lord yan. Buhay pa. Puta, hindi drug lord yan. Kasi kung drug lord yan, patay na yan. Pero buhay pa, nakakapag-transact pa sa gobyerno ngayon, putang ina. Ibig sabihin, hindi drug lord yan. Walang kaso, hindi kayo nagsampa ng kaso. Kahit kasi Pangulong Duterte, walang kaso sa Pilipinas eh. Ang galing mo lang chumismis, ang galing mo lang gumawa ng ng charot. Pero putang ina, malayo doon sa issue. Ang issue dito, tinraidor nyo yung sarili nyong kababayan. Patutunayan natin mamaya kung gaano kayo kabobo. Kung gaano kayo katraidor. Sige. Sa kabila nito, aminado ang malaki. So, ay na niya, yung utang na loob, kaya ba niya hinire si Michael Ma? Oh, bakit? Sumablay ba ekonomiya nung si Pangulong Duterte? Nangurakot ba si Pangulong Duterte? Tsaka si Michael Ma? Wala naman, di ba? Kung meron man, may napatunayan kayo? Naisampan nyo yung kaso? Wala naman. Eh, ba't sinasite mo yun? Pero dito, sa issue ng si Michael Ma pala, Michael Yang pala yung kay Duterte. Si Michael Yang yung kay Duterte, itong kay Michael Ma, yun ang hinahanap natin kung nasa ni Michael Ma. O hindi ba kasama pa ng pamilya nila sa pag-travel abroad? O nasa na yun? O di umano, smuggler yun. Konektado sa kanila. Kaya nyo ba, no? Dahil ba sa utang na loob, kaya hinire nyo yan? O tinatago nyo yan? Hindi umano, ha? Malaking issue to dati. Napakalaking issue na nito noon. Ang dami nang nag-ano-ano dyan. Nagsanga-sanga. O, tapos, malaki ba utang na loob ni Bongbong Marcos sa pinsan niya? Na si Romualdez. Balita ko, si Romualdez, meron daw yung kaso sa Amerika na napatunayang nakialam siya sa Okada dito sa Pilipinas. Hindi ba yan yung mga kaso, mga issue na putang ina, hindi nyo masagot-sagot? Tapos, putang ina niyan, sisilipin mo si Michael Yang na kahit isang kaso, wala man lang. Anak ng tinapay ka, Claire, halatang-halatang aso ka. O halatang-halatang nandiyan ka para kumagat lang, pero putang ina, palpak ka pa rin. Kanya na nag-aalala rin sila sa mataas na emosyon ng mga taga-suporta ni Duterte sa Davao. Lalo't may kumakalat daw na fake news na ire-raid ang bahay roon ni Duterte na hindi naman nangyari. Tinitiyak naman ng Malacanang na hindi balat sibuyas si Pangulong Marcos, kaya hindi nila pipigilang maglabas ng saloobin ng mga taga-suporta ni Duterte. Pero iba na raw ang usapan kung magkakagulo dahil dito. Kapag ka po, nandun na po yung elemento ng inciting to sedition, which is, of course, without any tumultuous uprising, but they are encouraging people to sow hatred. So, hatred. Napakatanga ng putang inan to. Tanungin kita, bakit lumabas ang tao? Bakit ang daming tao sa Davao? Naintindihan natin Davao. Pero wag na yung Davao. Ba't ang daming tao sa liwasan ng weekend? Ba't ang daming mga Pilipinong galit na galit sa ibang bansa? Sa Hague, sa Korea, sa Japan, sa Amerika, sa Australia, sa somewhere in Belgium. Di nandun. Dito sa mga Mindanao, sa Sulu, Marawi, Cebu, ang daming mga nagpakita ng kanilang suporta sa Pangulong Duterte at lumabas. At lahat sila minumura si Bongbong. Sino ngayon ang nagsuso ng hatred? Si Bongbong. Gumawa siya ng kagaguhan na ikinagagalit ng masang Pilipino. Ngayon, ang issue ninyo, kapag meron ng inciting to sedition, kapag ang isang tao ay nagsuso ng hatred, tanga, yung galit nga ng tao, ang pinagmulan yung amo mo. Dapat ipakulong mo yung amo mo para hindi nagagalit yung mga tao. Ano pa? To the government, to the president, then So ano?
Puta, uutusan namin yung tao na magalit kay Bongbong. Puta ina. The fact na humihinga si Bongbong araw-araw. The fact na gumigising yan araw-araw. Puta, gumising yan para bisitin ng taong bayan. Ano sasabi mo? Magagalit ba tao sa kanya kung cute siya? Kaya nagagalit ang tao sa kanya, unang-una sa lahat, ang hirap na ng buhay ng Pilipino. Wala pang ginawa yan, 3 taon nang nakaupo yung tukmol na yan, wala pang nagagawa sa bayang Pilipinas yan. Putang ina, itinaas na naman yung sahod ng mga sundalo kasi nga nagdedelikado siya, nagre-resignan kaliwat kanan yung mga tao. Yung mga militar niya. At alam niyang may gagawin siyang katarantaduhan sa bayang Pilipinas kaya binabribe niya. Yun yung mga sundalo natin ng allowance. Magkano yun? 150 to 350? O hindi ba? O, so ba't magagalit ang tao? Putangin na niyan. Pinatapon niya yung ano niya, yung ang dating presidente ng Pilipinas na ang ganda ng ginawa sa bayan. Kasi sabi ko nga sa inyo, Joe Biden hated Donald Trump so much, pero hindi siya isinuko ni Donald Trump ay ni Joe Biden sa ICC. Kahit na meron siyang warrant sa ICC. Etong si tawag diyan si Vladimir Putin. Oh, hanggang ngayon hindi pa din. At hindi sila pumapayag. Same goes with Iran. With Israel. Hindi rin sila pumapayag. And so on and so forth. Pero dito, pucha yan, minadali ninyo. Hindi kayo dumaan sa proseso, kinidnap nyo yung tao mula Hong Kong, papunta ng Pilipinas, from Pilipinas, sinakay nyo sa eroplano without any due process, without his counsel, depriving him of his medicine, depriving him of winter clothing. Basta nilang pinatapon nyo siya doon, parang aso, parang wala siyang nagawa sa taong bayan. Doon kaya nagagalit ang tao kay Bongbong. Hindi nagagalit yung tao kay Bongbong dahil sinisiraan siya. Sira na yan eh. Hindi mo na pwedeng sirain yung sira na. Yung sira pwede mong ayusin, pero itong siran to, wala na to. It's beyond repair. We have to step up. Kapag daw nangyari yan, hindi raw sila magdadalawang isip na sampahan ng reklamo ang mga taong sangkot dito. Nagbabalita mula sa frontline. Oh, hindi ba? Oh, I mean, tinatakot nila yung mga tao na hindi daw sila balat sibuyas, pero hindi daw sila magdadalawang isip na sampahan ng kaso yung mga taong magagalit kay Bongbong. Putang ina, pwede bang sabihan mo si Bongbong na, sir, baka naman pwede. Baka naman pwede, sir. Kalmahan mo lang sa pagiging loko-loko. Para naman hindi nagagalit yung tao, di ba? Nakita nyo yung dami ng tao na yan, hindi, mantakin mo, wala naman organizer niyan. Yung mga iba-ibang lugar, iba-ibang probinsya na nagkaroon ng kanya-kanyang pagtitipon, wala naman nag-organize nun. Sila-sila lang yun. Alam mo kung ano yung nagbuyo sa kanila para lumabas at manalangin para kay Pangulong Duterte. Una, pagmamahal kay Duterte. Pangalawa, inis kay Bongbong. Huwag nyong isisihin yung tao kung inis sa inyo, bisitahin nyo yung ginagawa nyo. Putang ina, puro katarantaduhan yung ginagawa natin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo,
walang pinipiling kulay, wala kaming kinikita.